Mas maganda kung bata pa tayo, maglingkod na tayo. 12:1 ng Ecclesiastes at 3. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo ang Panginoon na may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan in the days of thy youth. Bakit? May darating na masasamang araw sa buhay ng tao. Ano ba yung masasamang araw na darating na yun sa tao? Basahin natin sa 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manganginginig. Kita nyo, darating ang panahon, yung tagapag-ingat ng bahay manginginig. Yung ating pong katawan, parang bahay yan eh. Itinutulad yan ng Biblia sa bahay. Tinatahanan niya ng Diyos, tinatahanan ng Espiritu. Darating ang panahon, yung tagapag-ingat ng bahay manginginig, yung ating mga tuhod, yung ating paa, nanginginig na, kamay, nanginginig na. Ano pa susunod? At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Yung mga malalakas na lalaki, unti-unti payukod ng payukod, parang nakokorbo na. Parang yung kawayan, nung labong pa, diretso-diretso yung labong eh. Pero pagka sumagad na edad ng kawayan eh, nakayuko ng ganun eh. Parang tinuturo niya, pabalik na ako ron sa lupa. Ayun, ganun po yun. Ang tao, sa kabataan mo, darating yung araw na tawag ng Biblia, masasamang araw, na yung mga tagapag-ingat ng bahay nanginginig na. Kung sumulat eh, iba na ang dating ng sulat dahil pati sulat nanginginig na eh. Tapos, yung malakas na lalaki napapayukod. Ano pa ang kasunod? At ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagkat sila'y kaunti. Ayon yung manggigiling. Ang bahay po ay may gilingan. Yung isang bahay na kumpleto, may gilingan yun eh, nung araw eh. Pero yung ating katawan may gilingan din. Sabi ng salita ng Diyos, dadating yung araw, yung manggigiling, yung ating mga bagang. Maglilikat yon, hihinto. Dahil kakaunti na, minsan dalawa na lang ang bagang, di pa magkatapat, di ka na makagiling. Di ka na nga makakain ng mani eh. Yung maning pirito, yung lola ko nung araw eh, may isang mani eh. Binigyan ko ng mani, kumuha ng isa yung matanda. Ganon siya ng ganon. Yung gilagid niya, ang pinang-ano niya, hindi niya Lola, ito pa. Ano ka ba hindi ko baka nauubos ito. Isa lang naman yan. Yung pala, hindi niya mahuli-huling ganon yung mani dahil hindi magkatapat yung bagang niya. Ayon. Yung manggigiling maglilikat sapagkat sila'y kakaunti. Ano pa susunod? At yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Ayon, yung mata lalabo na. Yung dumudungaw sa dungawan, nasisilaw na. Malabo na mata. Ano pa kasunod? At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan pagka ang tunog ng giling ay humina. Ayan, bingi na. Sarado na yung pintuan, mahina na tunog ng giling. Kaya, Lola, meron pong dumating na tao. Ano? May tao po. Ano, kabayo? Iba na ang pandinig. Tao, kabayo na dinig eh. Kung hindi mo sigaw, may dumating pong tao! Ganon. Patuloyin mo. Sabi ng lola ko. Kung hindi mo isigaw, hindi na marinig kasi sarado na yung pintuan eh. Pagka ang tunog ng giling, yung itong mga bagang ay humina na, susunod na yung lalabo na yung pandinig. Lalabo mata, tas lalabo pandinig. Abay, nung nag-aral ako ng alternative medicine, napakatotoo pala nitong Biblia. Nag-aral po kasi ako ng medicine, ng alternative medicine sa Australia mga kapatid. Natuklasan ko, yan palang ating mga bagang na yan, may mga koneksyon sa ating mga mata, sa ilong, sa tenga. Pag nawawala na yung mga bagang, hindi na ngayon na ipapanguya, unti-unti nang humihina yung mga nakaduktong na mga organs, kagaya ng mata mo, tapos yung tenga mo, hihina na rin. Pagka pala yung bagang nandun pa, na ipangunguya mo, para bang napapractice yung mga points doon, nagpapalakas yun doon sa mga mata, sa ilong, sa etc. Kaya pag matanda na, hindi na rin makaamoy eh. Lola, maligo ka na. Ano? Kaliligo ko lang ng isang buwan eh. Bakit mabaho na ba ako? Sabi niya. Talagang mabaho na. Hindi niya na rin naaamoy yung sarili niya. Mabaho na pala siya. Isang buwan na ako maligo.
hindi na nakakakitang masyado. Tapos ang tingay, dadating sa tao yan. Ang pintuan ay sasarhan pagka ang tunog ng giling ay hihina. Tapos, ano mangyayari? At ang isa'y babangon sa tinig ng ibon. ayun, pagka matanda na tilaok pa lang ng manok gising na agad No? Ang nakakapagtaka, mahina na pandinig niya. Pero pag tumilaok yung manok, minsan nauuna pa siyang gumising sa manok. Tapos, At lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. ayan, mababa na tono. Lahat ng anak na babae ng tugtugan yung nota mo sa buhay, mababa na nota. Hot, 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 hot. Hot, hot, hot. Ang kapatid, tayo na. Pag matanda, ganun Pag bata-bata ka, mga kapatid, tayo na. Umawit na sama-sama. Pag matanda na, mga kapatid. Hindi na makaabot sa tono. Ganun ako ngayon mga kapatid. Bumababa na yung mga anak na babae ng musika o ng tugtugin. Sila'y matatakot. Oo, sila'y mga tatakot sa mataas. Ayan. Hindi maiiwasan. Darating yung pag matanda ka na, takot ka lang sa mataas. Saan kayo nakakita ng isang matanda, 90 anyos, nasa ibabaw ng puno ng nyog? Wala nun. Takot na sa mataas ang matatanda. Kaya po, pag matanda na, ano kasunod? At ang mga kakilabutan ay mapapasadaan. Ayan, yung daan ng matanda, marami ng kakilabutan Ayaw mo nang palabasin yung lola mo, yung nanay mo, kasi pagka lumabas pa, baka mamaya madulas, o kaya baka mamaya masagi ng tricycle. Marami ng kakilabutan ng daan ng matanda Minsan naapakan yung ng saging, ay nadulas na. Ganyan ang matanda. Ang kakilabutan mapapasadaan ng matatanda. At ang puno ng almendro ay mamumulaklak. ayan, dalawa na kulay ng buhok. May bulaklak na yung puno ng almendro. Marami ng puti. Tapos, At ang balang ay magiging pasan. ayun, ang balang magiging pasan. Alam niyo naman yung balang, yung tipaklong, napakagaang nun Pero pag matanda na parang yung napakagaang na bagay, napakabigat na. Masakit ng balikat, masakit na yung balakang. Marami nang masakit sa matanda ang balang magiging pasan. Tapos ang kasunod, At ang pita ay manglulupaypay. ang pita ay manlulupaypay. Pati yung pita ng laman, lupaypay na. Wala na. Nung bata-bata babaero Maraming pita nung matanda na. Nung matanda na po si Haring David nung araw nanginginig siya sa ginaw kinuha siya ng babaeng pinakamaganda sa Israel Hindi man lang pinatulan ni David Bakit? Ang pita ng lulupaypay na. Anong kasunod? Sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang tahanang walang hanggan. Ayon, ang tao'y pumapanaw. Kamatayan na ang kasunod. Lahat po nung sinabi na yung binasa natin, yun ang stages ng mangyayari sa mga matatanda. Pag matanda na, unti-unti na mawawala yung ngipin mo, hihina ng pandinig mo, lalabo ng mata mo, mawawala na yung pagnanasa mo sa mga pag-akyat sa mataas, tapos pababa na ng pababa ang aspiration mo sa buhay, at pagkatapos ikaw po ay paampita, manlulupaypay, mamumulaklak na yung puno ng almendro, magkakaroon ka na ng mga puting buhok, tapos ang kasunod noon, kamatayan na. Yan po ang mga senyalis ng malapit na pagkamatay ng tao. Bago sana dumating yan, ang sabi ni Pablo, kung ang patay ay hindi muling bubuhayin para hukuman, bakit nagpapabautismo sila dahil sa kanila? Kailangan tayong magbalik loob sa Diyos. Ang mensahe ng kamatayan ng isang mahal sa buhay, para sa kanyang natitirang mga mahal sa buhay, ang mensahe niya ay magpabautismo tayo. Tumanggap tayo ng aral ng Diyos, maglingkod tayo sa Diyos, bago tayo maubusan ng pagkakataon.